Mayong gabi sa tanan, sa padayon natong pagtuon sa pulong sa Ginoo. Karong gabi una ang atong pagatunan ay mahitungod sa pagsilot sa Ginoo sa usa ka tawo. Sa John 3:16 to 19 dinhi makita nato ang kaluwasan nga gipadayag sa atong Ginoong Dios ug ang silot usab nga sa mga tawo nga mo-reject sa iyang kaluwasan nga gi-offer sa sangkatauhan. Kadaghan na naman gud sa mga tao nagtuo nga makalangit sila. Bisag wala pa magsunod sa gisugo sa Ginoong Dios diha sa written word. So dunay universal belief na ang tanang tao moadto gid sa langit dahil mahal sila sa Ginoo. Muna nga kung ang usa ka tawo imong pangutan-on nga kung ikaw ay simba ko mamatay ka unsa may aha ka man paingon, moingon mo tubag sila nga dili pa sigurado, di pa niya mahibaw-an kay buhi pa man siya. Pero kung kadalasan ang kung may mamatay nga kaubanan sila o paryente baka ha, tapos bisag ngilad pa kining batasan o dili salungat or kontrary gayud ang iyang adlaw-adlaw nga kinabuhi diya sa pulong sa Ginoo or sa written word of God, ay moingon siya nga tuwa na sa langit. So munag salikwaot kayo dahil buhi pa, pangutan-on kung sigurado ba siya makalangit siya, dili sigurado siya kay buhi pa siya, pero kung mamatay na sigurado siya tuwa sa langit. So naglaom sila nga dawaton sa Ginoo sa iyang langit bisag wala pa sila makasiguro ug makasabot niini sa pinaagi sa iyang written word. Sa dinhi sa John 3:16 gipadayag sa atong Ginoong Dios ang iyang gugma to every individual person, so ang iyang way para ang bawat isa either can have eternal life or eternal punishment. So dinhi makita nato ang duha ka dangatan sa usa ka tawo matapos siyang kuhaan na sa kinabuhi sa atong Ginoong Dios, either eternal life or eternal punishment. Matod pa sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. So kining passage sa John 3:16 isa kini sa isa sa pinaka well known nga passage sa New Testament sa Biblia. Mao na nga dinhi matud ko pa kanina, dinhi gipadayag sa Ginoo ang gi-offer niya nga kaluwasan sa ilang kalag o sa atong kalag sa every individual nga tao sa tibuok kalibutan. So kung atong pangutan-on paano ba inilirawan ni Lord ang love niya sa humanity to every individual, paano niya kinigi hulagway, matod pa sa John 3:16, by giving His one and only Son. For God so loved the world that He gave His one and only Son. So gihatan niya ang iyang bugtong anak nga si Jesus Christ. So mauna ang hulagway sa gugma sa atong Ginoong Dios sa sangkatauhan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong nga anak. Pero doon na kini requirements. Ang requirements nga gipangayo sa atong Ginoong Dios para maluwas ang usa ka tawo sa iyang kalag naara gyapon sa John 3:16. Ug ang requirements niya mutuo siya sa atong Ginoong Hesus. So madawat niya ang offer nga salvation sa atong Ginoong Dios sa usa ka tawo kung mutuo siya sa atong Ginoong Hesukristo. Matod pa sa atong Ginoong Hesukristo, I am the way, the truth, and the life. No one can go to the Father except through me. So sa bawat individual nga tao sa kalibutan, kinahanglan gid niya ang atong Ginoong Hesukristo para siya makasulod dito sa puloy-anan sa iyang amahan. So kung kaya kong musulod sa muadto sa langit sa puloy-anan sa amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga pinaagi sa akong mga maayong binuhatan, paningkamutan ko nga sa maayo kong binuhatan makasulod ako sa langit, dili ko na kailangan si Jesus Christ. Pinaagi sa akong religion lang,
makasulod ako dito nga nung kinahanglanon ko pa man ang atong Ginoong Kristo. Diha makita nato nga mawalan ng kabuluhan, mawalay kwenta ang kamatayon sa atong Ginoong Kristo kung ang pagsulod sa gingharian sa Dios o sa balay sa atong amahan nga ato sa langit pinaagi sa maayong binuhatan. So ang requirement sa usa ka tawo dinhi sa John 3:16 sa written word sa atong Ginoong Kristo ay mutuo kaniya. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever, kinsa man, whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. So unsa kahay hulagway sa everlasting life matud pa sa atong Ginoong Kristo dinhi sa John 3:16. Dahil ang mutuo daw sa atong Ginoong Kristo will have eternal life. Kung muadto kita sa laing written word of God sinulad ni Apostle John gihapon sa Revelation chapter 21 verses 3 to 4, dinhi hulagway sa atong Ginoong Dios pinaagi kay Apostle John kung unsa ang hulagway sa eternal life. Revelation 21 verses 3 to 4. Matod pa din unya aduna ako'y nadungog nga kusog nga tingog gikan sa trono nga nagaingon. Karon ang puloy-anan sa Dios ana-ana sa mga tao. Magpuyo siya uban kanila ug sila mahimong iya ng mga tao. Ang Dios mismo mahimong ilang kauban og ilang Dios. So ang hulagway nining John Revelation chapter 21 ay matapos na kini sa second coming o sa millennial reign of the Lord Jesus Christ nining kalibutan na o dinhin na mukanaong na ang bagong langit nga giandam sa atong Ginoong Kristo dito sa balay sa iyang amahan para pagapuy-an sa tanang victorious nga mga Kristohanon, sa tanang mga malahotayon nga mga Kristohanon, sa tanang nga matinud-anon nga mga Kristohanon nga nagabuhat sa buluhaton sa Ginoo for the glory of God. Sumatod pa din sa verse 3, magpuyo siya uban kanila og sila mahimong iya ng tao. Ang atong Ginoong Dios magpuyo uban sa mga tao, ang Dios mismo mahimong ilang kauban og ilang Dios. So ang atong kauban karon nining kalibutana ay dili si Jesus Christ kung dili ang banal na espiritu nga gipadala sa atong Ginoong Dios through Jesus Christ para magauban sa mga Kristohanon hangtod sa iyang second coming. Verse 4, pahiran niya ang ilang mga luha, wala na'y kamatayon, kasubo, paghilak o kasakit, tungod kay ang daang mga butang ng labay na. So verse 4 speaking sa message din nga wala na'y kamatayon, wala na'y mga problema, wala na'y mga kasakit dito sa eternal life nga giandam sa atong Ginoong Hesukristo, sa atong Ginoong Dios. Ang requirements mutuo sa atong Ginoong Dios. Balikon ko, ang usa ka tawo nga mutuo sa atong Ginoong Dios o sa atong Ginoong Hesukristo dili tuo-tuo lang. Kung unsa ang gisugo sa atong Ginoong Hesukristo nga maoy iyang gituohan, iya gikining pagabuhaton para matransform ang iyang pagkatao ngadto sa desire sa atong Ginoong Hesukristo sa bawat individual nga iyang mga disciples. So, unsa may desire sa atong Ginoong Hesukristo sa bawat isa nga mahimong Kristohanon, anaa detalyado nga gisulat sa iyang written word nga anaa sa Bible. So muna nga pahiran niya ang ilang mga luha, wala na'y kamatayon, kasubo, paghilak o kasakit, tungod kay ang daan nga mga butang ng labay na. Ang kondisyon sa mga butang o kondisyon sa kinabuhi nining kalibutan na ay lumipas na, og ang kondisyon nga kinabuhi nga pagapuy-an sa usa ka Kristohanon nga faithful sa atong Ginoong Dios, sa atong Ginoong Hesukristo ay muna iyang pagapuy-an sa eternal life bag-ong kinabuhi. In contrast sa eternal life, unsa ka kining mo-perish ang usa ka tawo nga dili motuo sa atong Ginoong Hesus. Sa John 3:16 lang gyapon, balik ta sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have
everlasting life. So unsa man ning piri sa John 3:16, mao kini ang eternal destruction, which is the lake of fire. Dito sa Revelation, makita nato sa Revelation chapter 20. So kung saan dito gipakita nga ang tanang katawhan nga gi-judge sa atong Ginoong Dios nga ang ilang pangalan wala makasulat sa aklat ng buhay sa atong Ginoong Kristo will be thrown in the lake of fire, nga mao ang second death. Second death may tungod kay ang iyang spiritual nga kinabuhi inubanan sa glorified body gyapon, dahil wala man siya musunod sa atong Ginoong Dios. Doon na siya glorified body, pero ilabay siya ngadto sa lake of fire. Ang tanan nga motuo sa atong Ginoong Kristo pagabanhawon, doon ay glorified body tagaan sa atong Ginoong Dios, pero moadto siya sa puloy-anan sa atong amhan nga ato sa langit. In contrast, ang dili motuo, doon ay glorified body pagabanhawon sa atong Ginoong Dios, sa atong Ginoong Kristo, ngunit sila ay will be thrown in the lake of fire. So mauna ang eternal destruction, which is the lake of fire. So ang requirement sa atong Ginoong Dios nga gihatag sa katawo para siya makasulod sa gingharian o sa balay sa atong amahan nga tuwa sa langit, ay makaya sa tanang tao. Bright man siya o dili bright, sapian man siya o dili sapian, guwapo man siya o guwapa man siya o dili guwapo o dili guwapa, kayang-kaya niyang mutuo sa atong Ginoong Kristo, dahil ang pagtuo dili man pwedeng paliton sa kwarta. Muna nga kayang-kaya niyang mutuo sa atong Ginoong Kristo, inubanan sa mahinulsulong kasing-kasing nga ang dati niyang kinabuhi nga walay pagsunod sa kalooban sa atong Ginoong Kristo, mabag-o na kini. Iyang ipasulod ang paghari sa atong Ginoong Kristo sa iyang pagkatao, para ang atong Ginoong Kristo through the Holy Spirit maunay magtrabaho sa iyang pagkatao. Mo na nga muubi na lang siya, musubmit na lang siya sa kalooban sa atong Ginoong Kristo, which is working in Him. Sa John 3:17, matud pa sa John 3:17, kanina John 3:16 ang atong gitanaw. Sa John 3:17 mao na gingon, for God did not send His Son into the world to be its judge, but to be its Savior. God never sent Jesus Christ into the world to be its judge, but to be its Savior. Dili siya ay ang Ginoong Kristo gipadala sa Dios Amahan ining kalibutan na sa unang pag-anha niya, first advent niya, dili para mo judge sa mga tao, ngunit para mahimong Savior sa bawat individual. So muning gustong-gusto sa tanang mga tao ng atong Ginoong Kristo, ang atong Ginoong Dios Savior kanila, pero dili sila gusto nga ang atong Ginoong Dios, ang atong Ginoong Kristo maghari sa ilang pagkatao. Gusto nila Savior lang, mangluluwas lang, pero ayaw nila maghari ang atong Ginoong Kristo sa ilang pagkatao, dahil marami silang gusto nga dili na nila mabuhat. Dahil ang maghari na, ang masunod na, ang busing, ang atong Ginoong Kristo, ang atong Ginoong Diyos na. Pero matod pa din nga sa first advent sa atong Ginoong Kristo, nung siya ay natao, nagpakatao siya dito sa Bethlehem, ay para luwason ang tanang tao nga mutuo kaniya, dili siya judge. But after on a second coming, diha na makita ang pagka-judge sa atong Ginoong Kristo. Sa tanang dili mo tuo kaniya, sa tanang mo reject sa atong Ginoong Kristo, kauban ang iyang teaching sa Kristiyanismong teaching nga wala magasunod ni ini, ang atong Ginoong Kristo ang mo-judge kanila. Ngunit sa mga Kristohanon, there is now no condemnation to those who are in Jesus Christ, who walk according to the Spirit, to the Holy Spirit. So sila ay luwason sa atong Ginoong Kristo sa tanang mga problema nining kalibutan na, tanang kasakit nining kalibutan na, ug pagadalhon siya dito sa balay sa iyang amahan para magkinabuhing sa
eternal life. So, ngano kahang gipadalaman sa Dios Amahan ang Ginoong Hesus dinhi sa kalibutan ayon sa verse 17 sa John 3:17. Siyempre nabasa nato kanina, to save humanity in their sins. So paano ba maluwas ang usa ka tawo sa iyang kasalanan? Bago ang usa ka tawo maluwas sa iyang kasalanan, kailangan niyang makita niya nga siya ay makasasala. Kung makita niya nga siya ay makasasala, nagkasala sa atong Ginoong Dios tungod kay wala niya sunda ang kalooban sa atong Ginoong Dios, ay hapan niya makita nga kinahanglan niya og Savior sa iyang kalag nga mao ang atong Ginoong Kristo. Maliban nga dili makita sa usa ka tawo nga siya ay sad-an sa atong Ginoong Dios gumikan kay wala niya sunda ang kabubuton sa atong Ginoong Dios nga nasulat sa iyang written word, dili niya kailangan ang atong Ginoong Kristo dahil ang makita niya kaya niyang moadto sa langit pinaagi sa sariling sikap niya. So kailangan mo repent ang usa ka tawo sa iyang pagkakasala, sa iyang hindi pagsunod sa atong Ginoong Kristo, sa iyang kalooban para siya ay maluwas sa iyang kasalanan. Without repentance, wala gyud kaluwasan ang usa ka tawo. Dahil ang usa ka tawo pag wala ma-unite sa atong Ginoong Kristo, wala siya mosunod sa atong Ginoong Kristo sa iyang kalooban, siya gayud ay nagkasala sa atong Ginoong Dios. So, mianhe ang ipadala sa atong Ginoong Dios si Jesus Christ to save humanity. Muna nga akong gingong ganina nga sa ikaduhang pag-ani sa Ginoong Hesus dinhi sa kalibutan, ang hulagway sa atong Ginoong Dios ay judge na gid siya. Is judge to the people, to every individual nga mi-reject sa kaniya, gitiaw-tiawan ang iyang pagka-Dios o gitiaw-tiawan ang iyang teaching mahitungod sa insaktong Kristyanismo. Unsa ang hulagway sa atong Ginoong Kristo sa iyang pagka-judge na sa second coming niya? Matod pa sa 2 Thessalonians chapter 1 verses 7 to 9. 2 Thessalonians chapter 1 verses 7 to 9, sinulat ni Apostol Paul, supervised by the Holy Spirit, mauni ang giingon. O kamo nga nagaantos, papahulayon niya uban kanamo. Sumatod pa niya sa mga Kristohanon sa Thessalonica, matod pa ni Apostol Paul, nga ang mga Kristohanon sa Thessalonica nagaantos tungod sa persecution dahil sila ay mga Kristohanon dahil ning higayuna sa 1st century AD ang acknowledge nga religion sa Roman Empire ay dili man Christianity kung dili bikan religion pa nga anaa sa mga Romano. Busa gina-persecute gyud ang kakaunti pang mga Kristohanon ini nga higayuna. Mao kanang nagdeklara si Apostol Paul, matod pa dinhi nagdeklara ang atong Ginoong Dios through Apostle Paul, matod pa og kamo nga nag-antos sa verse 7 ng 2 Thessalonians chapter 1 verse 7, og kamo nga nag-antos, papahulayon niya uban kanamo. So ang mga Kristohanon sa Thessalonica nag-antos tungod sa sila ay Kristohanon, papahulayon sa atong Ginoong Dios uban kanila ni Apostol Paul. Mahitabo niya kini sa pagbalik ni Ginoong Hesus gikan sa langit. So kanusa ni mahitabo? In the second coming of our Lord Jesus Christ ay ang kumplitong kapahulayan sa usa ka matinud-anon nga Kristohanon. Mahitabo unya kini sa pagbalik sa Ginoong Hesus gikan sa langit nga wala mo ila sa Dios og mutuman. So mahitabo niya kini sa pagbalik ni Ginoong Hesus gikan sa langit sa mga tao nga wala mutuman, wala mo ila kaniya sa atong Ginoong Dios ug kanya og wala usab mutuman sa iyang written word of God sa ebanghelyo uban sa iyang gamhanang mga anghel. So verse 8 maning giingon, sa iyang palibot may nagadilaab nga kalayo og silutan niya ang mga tao nga wala mo ila sa atong Ginoong Dios, wala mo ila sa Ginoong Dios o wala mo tuman sa maayong balita mahitungod sa atong Ginoong Hesus, matod pa ni Apostol Paul. So duha ka klase ang pagasilutan sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang second coming bilang judge.
Unang-una kadtong wala mo ila sa atong Ginoong Dios. So unsa maning wala mo ila sa atong Ginoong Dios? Nakaila sila sa atong Ginoong Dios, atong Ginoong Hesukristo, pero wala nila tumana ang gusto sa atong Ginoong Hesukristo. Wala nila ikinabuhi ang desire, ang gusto sa atong Ginoong Hesukristo. Og ang ikaduha, silutan sila sa atong Ginoong Hesukristo, i-judge sila nga naman wala sila mutuo sa maayong balita mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. So importante kaayo ang maayong balita sa atong Ginoong Hesukristo. Paano mo ikinabuhi ang pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo kung wala ka mutuo niini? Dili mo gid ikinabuhi dahil wala ka man mutuo. Imposible sa usa ka tawo nga ikinabuhi niya ang butang nga wala niya mahibaw-i. So mao na nga importante kayo nga tun-an gid nato ang pulong sa Ginoo gaya sa gibuhat nato karong gabi una para ma-apply kini nato sa atong tagsa-tagsa kapagkatao. Dili pang debate, dili unsa pa man kun dili i-apply nato kini sa atong tagsa-tagsa katao ug lalo pa natong mahibaw-an o mailhan ang atong Ginoong Hesukristo sa personal gayon niya nga kagustuhan mahitungod kanato. Verse 9, silutan sila. Kinsa ang silutan? Kadtong wala mo ila sa atong Ginoong Dios. Ikaduha, kadtong wala mo tuo sa maayong balita sa atong Ginoong Hesukristo. Silutan sila matod pa sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 9. Silutan sila sa walay katapusang kalaglagan, eternal destruction, nga mao ang lake of fire. Ug mahimulag sila sa Ginoo og dili na gayud nila makita ang iyang kahibulungang gahom. Sa English ni siya ay they will be separated in the presence of God. They will be separated in the presence of God og dili na gayud nila makita ang iyang kahibulungang gahom. So sa mga atheists, sa mga tao nga ayaw musunod sa atong Ginoong Hesukristo, gustong-gusto nila nga dili nila wala sila sa presensya sa atong Ginoong Dios dahil ang ilang pagabuhaton ay kontrary man sa kagustuhan sa atong Ginoong Hesukristo, sa atong Ginoong Dios. So ayaw nila, masaya sila pag wala sila sa presensya sa atong Ginoong Dios. So unsa man ang gingon dinhi nga presensya sa atong Ginoong Dios nga mahimulang sila? Ang presensya sa atong Ginoong Dios anaa ang fullness of joy. Matod pa sa Psalms chapter 16 verse 11 kung wa ako masayop, ang in your presence Lord there is fullness of joy. Ang presensya sa Ginoo ay anaa ang kapayapaan dahil pag naa ang presensya sa Ginoo, anaa ang imong total trust ngadto sa atong Ginoong Dios. So patsada kayo ang presensya sa Ginoo, anaa ang grasya sa Ginoo, compassion sa Ginoo, goodness sa Ginoo diha sa iyang presensya. Pero pag ang usa ka tawo mahimulag sa presensya sa Ginoo ay parehas siya sa gihulagway sa atong Ginoong Hesukristo mahitungod sa impyerno. Lazarus and the rich man sa Luke chapter 16 verses 19 to 31 o 30 basta diha 19 Luke chapter 16 verse 19 kung wa ko nagkamali. Lazarus and the rich man, nganong mamatay ang rich man dahil giniglik niya ang teaching sa atong Ginoong Dios, naadto siya, gilabay siya, gidala siya sa anghel, gitapon siya ngadto sa impyerno. Og dito sa impyerno nahiaguman niya ang grabe nga kasakit dahil gisilutan siya sa atong Ginoong Dios. Dito sa impyerno naganto siya sa agony, sa init sa kalayo sa impyerno. Nga matod pa niya, nakita niya ang si Lazarus nga iyang silingan nga wala niya tabangi, bisag kaya niyang mutabang niini. Nakita niya dito sa halayo kung saan kauban na si Abraham ug nag-celebrate na sila. Ang langit, ang hulagway sa langit ay celebration, nagkumpira dito. Muna nga pagkakita niya dahil nag-anto siya sa kainit dito sa kalayo sa impyerno, mihangyo siya, misinggit siya sa kay Abraham. Matod pa niya, pero speaking of Abraham, niadtong nga hulagway sa deklara sa atong Ginoong Hesukristo ay hulagway ito sa atong Ginoong Dios. Nag-request siya nga unta si Lazarus ay itusnog man lang ang tumoy sa iyang tudlo
ug ipaanha sa kaniya og panamigan man lang ang iyang dila sa tubig nga gamay nga naa sa iyang tudlo, kay nagantos daw siya sa agony of fire dito sa lake of fire. So unsay gingon ni Abraham nga nagulakway sa atong Ginoong Dios, matud pa niya, anak, dili na pwede dahil sa doon ka pa sa kalibutan, nag enjoy ka sa kahilayan sa kalibutan, nag-enjoy ka sa imong kaugalingon nga adlaw-adlaw ka nagpiesta, luxurious kayo imong kinabuhi, pero si Lazaro bisag nag-antos kaya mong tabangan pero wala mo kinibuhata. Muna nga ang presensya sa atong Ginoong Dios kung mahiwalay ang usa ka tawo, wala naging goodness, wala na compassion sa atong Ginoong Dios, wala na goodness nga madawat niya sa atong Ginoong Dios dahil nahiwalay na siya sa presensya sa atong Ginoong Dios. Wala na kalipay, bisag daghan kay mga tao nga nag-reject sa pulong sa Ginoo maadto sa impierno, bisag bibon ta kay sila dito pero walay kalipay sa impierno, lunlon kasakit. So muna nga mahiwalay daw sila sa kahibulungang gahom sa atong Ginoong Kristo kung saan anaa ang goodness, anaa ang compassion o uban pang karakter sa atong Ginoong Dios. Sa Matthew chapter 25 verses 31 to 33, mausab kini ang hulagway sa atong Ginoong Kristo nga magahukom sa mga tawo nga nag-reject kaniya. Matod pa dinhi sa bilang judge sa atong Ginoong Kristo in His second coming, Matthew 25:31 to 33, inig-anhi sa anak sa tao ingon nga hari uban sa tanang mga anghel. Balikon ko, inig-anhi sa anak sa tao, kinsa ning anak sa tao? Si Jesus Christ. Isa sa iyang title, anak sa tao, Son of Man. Ingon nga hari uban sa tanang mga anghel. So tanang mga anghel gyud, tanang mga anghel sa atong Ginoong Dios uban sa atong Ginoong Kristo bilang King of Kings and the Lord of Lords. Mulingkod si Jesus Christ sa iyang maharianong trono, verse 32. Ug ang tanang tao sa kalibutan tigumon sa iyang atubangan. So tanang tao daw walay mabilin. Unya bahinon niya sila sa duha ka pundok, sa masosa ka magbalantay sa hayop nga maglain sa mga karnero gikan sa mga kanding. Ibutang niya ang mga karnero sa iyang tuo ug ang mga kanding sa iyang wala. So munang hinungdan nga munang gihulagway nga ang atong Ginoong Kristo matud pa sa John 3:17 sa iyang unang advent dinhi sa nining kalibutan na siya ay Savior. Dili siya judge, siya ay Savior. Ngunit sa iyang second coming, Savior siya pero dito lamang sa mga tao nga matinud-anon diha sa iya. Nagasunod, nagasubmit sa iyang kabubuton. Ngunit judge siya sa mga tao nga nag-reject, wala nagabuhat sa iyang kabubuton. John 3:18, muning gingon dayon, whoever believes in Him, kinsa maning Him, mauni ang atong Ginoong Kristo. Ang tanan daw nga motuo kay Jesus Christ, whoever believes in Him is not condemned. Dili sila pagasilutan. But, in contrast, whoever does not believe stands condemned already. Kadtong every individual who does not believe the Lord Jesus Christ is stand condemned already because he has not believed in the name of God's one and only Son. Bisan pagbuhi pa siya, ana siya sa condemnation sa atong Ginoong Dios, sa atong Ginoong Kristo. Nganuman, wala siya motuo sa atong Ginoong Kristo. Nagkinabuhi siya apart from the will of the Lord Jesus Christ. Nanginabuhi siya sa iyang sariling role sa kinabuhi. Ang bawat Kristohanon manginabuhi adlaw-adlaw according sa role sa atong Ginoong Kristo nga kung saan nasulat sa iyang written word nga anaa sa Bible. Muna nga balikon ko ang John chapter 3 verse 18, whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already because he has not believed in the name of God's one and only Son. So sa may buhaton sa usa ka tawo para siya silutan sa Dios bisag buhi pa siya, matod pa sa John 3:18, wala siya pagabuhaton. Ang iyang buhaton, ang iyang himuon
dili lang siya mutuo sa atong Ginoong Kristo. Dili lang niya palihukon ang iyang lawas, dili lang siya mutuo sa atong Ginoong Kristo. I-reject niya ang teaching sa atong Ginoong Kristo, stands condemned already na siya ni ana. Ang gihulata lang ay iyang kamatayon. Kung kuhaon na sa atong Ginoong Dios ang pinahulaman niyang kinabuhi niya anang tawhana nga wala mutuo sa atong Ginoong Kristo. Matud pa ni John the Baptist sa iyang isa sa iyang preaching nga matud pa niya sa mga Fariseo ba to yang ginan nga nganong nanganha man kamo kanako ang atsa sa atong Ginoong Dios ay nakatuon na sa inyong ulo. So muna nga habang may buhay may pag-asa. Pero pag ang usa ka tawo kuhaan ang kinabuhi sa atong Ginoong Dios, diha wala na pag-asa. Muna nga ang universal belief na pag ang usa ka tawo mamatay mo adto sa langit, dili na tinuod, buhat na sayawa. According sa atong gistadihan karong gabiuna, ang dili mo tuo sa atong Ginoong Kristo paingon gayud sa impyerno. Nakakatakot ang impyerno dahil mauna ang pagsilot sa atong Ginoong Dios. Puno sa gugma ang atong Ginoong Dios, pero silutan sa niya ang mga tao nga ayaw sa kanya. Pinaagi sa pag-reject siyang written word, iyan ay silbing ayaw sa kanya, gina-reject siya, silutan usab niya. Matud pa sa atong Ginoong Dios sa kauban sa Ten Commandments, ang tanan nga nakasala, for those who sin, He will not leave the guilty unpunished. Dili niya biyaan ang guilty nga individual sa ilang kasalanan nga dili sila masilutan. Puno sa gugmas ang atong Ginoong Dios, pero ang usa niya ka-side nga karakter, mosilot siya sa mga taong ayaw mosunod sa kanya. Munang hinungdan nganong doon na siya gibuhat nga langit para sa mga masinugtanon kaniya ug doon na usay impyerno para sa mga tao nga ayaw mosunod kaniya. Walay purgatorio, wala tay mabasa sa written word of God nga doon ay purgatorio tunga-tunga. Dahil kung doon ay purgatorio, ang insect diha magpuyod, diha gid sila gusto magpwisto sa purgatorio dahil mo daw na ang crossing sa impyerno sa langit. Magnegosyo sila dito para dagagalin dahil tanan tao mo agi man dito. So muna nga dili lamang mutuo ang usa ka tawo, sigurado na siyang panis na siya, i-condemn na siya sa atong Ginoong Dios nga naman kay matud pa sa John chapter 3 verse 18, wala man siya mutuo sa bugtong anak sa atong Ginoong Dios. So muna nga nganong silutan man sa atong Ginoong Dios ang usa ka tawo kay wala man siya mutuo sa atong Ginoong Hesukristo. John 3:19, matud pa sa John 3:19, silutan sila tungod kay mianhi siya dinhi sa kalibutan kinsaning siya si Jesus Christ ang bugtong anak sa Dios. Silutan sila tungod kay mianhi siya dinhi sa kalibutan isip suga apan gipalabi sa mga tao ang pagpabilin sa kangitngit kaysa moduol kaniya nga naghatag og kahayag tungod kay daotan ang ilang mga binuhatan. So muna, matud pa sa atong Ginoong Kristo sa John chapter 8 verse 12, I am the light of the world, ug ang tanan nga mga-follow kanya, magasunod kanya, magkaroon usab og light sama kaniya. Ang mga ayaw mosunod kaniya, dili daw mosunod kanya, dili modol kanya dahil ang ilang binuhatan ay daotan. Dili sila gustong mahayagan sa atong Ginoong Kristo. Mao nang gi-reject nila ang atong Ginoong Kristo. Nganong mas gipalabi man sa kadaghanang mga tao ang kangitngit kaysa kahayag ayon sa John 3:19, tungod kay daotan man ang ilang mga binuhatan. Kinsa man kining kahayag dinhi sa John 3:19, mo nang akong gisulti kanina, ang Ginoong Hesus o ang Ginoong Hesus matud pa niya sa John chapter 8 verse 12, deklarasyon niya sa iyang kaugalingon, when Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Siya daw ang kahayag sa kalibutan. I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. So,
ang tanandang nga mo-follow sa atong Ginoong Kristo ay dili na magalakaw sa kangitngit. Unsa maning kangitngit kana ay hulagway sa daotang mga binuhatan, hulagway sa kalibutan sa yawanong kinabuhi, but will have the light of life. Paano mo mahibaw-an ang iyawanon nga kinabuhi nga detalyado? Basaha ang pulong sa Ginoo, ang written word of God. Unsay reason kung nganong silutan sa Ginoo ang usa ka tawo? Tungod sa pagpili nila nga dili mutuo sa Ginoong Hesus. Diretsahan nilang ginareject ang atong Ginoong Hesukristo. Gipili nila, dili kay wala nila pili akong dili, gipili nila nga dili mosunod, dili dawaton ang atong Ginoong Hesukristo isip hari sa ilang pagkatao. Para ang atong Ginoong Hesukristo na through His written word mauna ang mag-roll sa ilang adlaw-adlaw nga kinabuhi. Mauna ang ilang basihan ang written word ni Jesus Christ sa kada adlaw nilang kinabuhi. Munang ayaw nila. Dahil matod pa ni Jesus Christ, if you want to follow me, or if you want to be my disciple, deny yourself. So, ang gusto mo, dili mo na yung buhaton na imong gusto sa dati mong buhay nga walay pagsunod sa atong Ginoong Hesukristo. Ang imong i-deny ang kontrary sa kalooban sa atong Ginoong Hesukristo. Dati-rati pag Domingo ikaw ay nauna sa dito sa pangligo sa dagat. Dati-rati sa wala ka pay relasyon sa Ginoo, ang giuna mo dito sa mga shopping center pag Sunday. Dati-rati dito ka sa buwangan kay bibo sa buwangan na may Kristo gyapon dito. Pero once nga ikaw ay nagpahari, gireceive mo na si Jesus Christ, mabali na kinahanglan ng unahon mo ang pagsilipit na sa pagkamaayo sa atong Ginoong Hesukristo uban ang mga kaigsuunan nga mga Kristohanon dito sa balay simbahan. Dili ka magsimba, kauban lang na, tipik lang na sa pagsimba. Part sa imong pagsimba sa Ginoo ang Sunday celebration. Dahil ang pagsimba mo sa Ginoo gikan sa Lunes hangtod sa Domingo. 24/7 ang pagsimba nato sa Ginoo. Ang Sunday celebration lang na sa atong Ginoong Dios sa iyang kapagkamaayo, sa iyang pagkagamhanan sa atong kinabuhi gikan sa Lunes paingon sa Domingo. Sumuna nga John 3:18 gipili nila nga i-condemn sila sa atong Ginoong Dios nga naman kay wala sila motuo sa atong Ginoong Kristo. Matod pa sa John 3:18, balikon ko, whoever believes in Him of the Lord Jesus Christ is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already, because he has not believed in the name of God's one and only Son. Mao kini ang hinungdan kung nganong silutan sa Ginoo ang usa ka tawo. Bisan buhi pa siya o bisan wala pa siya mga medyo nga sala nga iyang nabuhat pinagi sa pagpatay o unsa man pangawat niya, silutan siya dahil wala siya mutuo sa atong Ginoong Kristo. Dili lang siya mutuo sa atong Ginoong Hesus, medyo na kana nga sala atubangan sa atong Ginoong Dios og siguradong moadto na gid siya sa kalayo sa impierno. Sumuna nga simpleng-simple ang usa ka tawo anaa sa iyang written word, kini ay gideklara sa atong Ginoong Kristo, ipasulat niya sa iyang mga apostles. Sa Old Testament gipasulat sa atong Ginoong Dios sa iyang mga prophet, New Testament gipasulat niya sa iyang mga apostles para atong mahimong gabay adlaw-adlaw sa atong Kristohanong kinabuhi. Muna nga naa diha ang detalyadong kagustuhan, kaluuban sa atong Ginoong Hesukristo nga nahisulat sa iyang written word. Sakit ang written word sa mga tao nga wala musunod kaniya, dahil ispo ko mo nang mabasa mo nga pag dili ka musunod sa Ginoo, siguradong sa impyerno ka gayon. Muna nga ang atong Ginoong Dios puno sa gugma, dahil siya ay nagpasidaan sa bawat individual
nga kung kini mao ang imong buhaton, mao ni ang imong hantungan. Kung kini mao ang imong buhaton, kung ikaw ay dili mo sunod kanako pinaagi sa pagkinabuhi sa akong written word, sa kadaadlaw mong kinabuhi, hahantong ka gayud sa lake of fire. Pero kung ikaw ay magsubmit ka nako pinaagi sa pagsunod sa akong written word, didto ka gayud mo paingon sa puloy-anan sa akong amahan ngadto sa langit. So muna, nagakurik yun ang pulong sa Ginoo sa matang tao, sa mga Kristohanon o sa mga dili Kristohanon, depende sa ilang response kung magpakorek sila o dili ba sila magpakorek. Correction is only seen as judgment to those who still love their sins. Kung gikorek ka gani, tapos mingo ka, judgmental man ka, so ibig sabihin dili ka magpakorek dahil gi-judge mo ang nagkorek sa imo nga judgmental. Basta ang iyang pagkorek sa imo ay tinud-anay lang, insakto, dili sayop nga pagkorek mo. Ingon din ka nga, only God can judge me. Matud po so sa ka-writer, basahon ko lang ni, correction is only seen as judgment to those who still love their sin. Correction is only seen as judgment to those who still love their sins. Matud pa dahil nila, only God can judge me. Ang tubag na yun, shut up so I can sin in peace. So, kuan niya nga, gi-judge siya para padayon siyang magkinabuhi sa iyang kasalanan. The vague and tenuous hope that God is too kind to punish the ungodly has become a deadly opiate for the conscience of others. So, medyo lalom ni nga in English. So, simple lang, mga igsoon, ang atong gitun-an karong gabi una. Kung dili ka gustong silutan sa atong Ginoong Dios, sa atong Ginoong Jesucristo, in His second coming, bisan pagani sa iyang second coming, mamatay man gid ang usa ka tawo, o alam nato nga pag namatay ang usa ka tawo, moatubang sa atong Ginoong Dios. Kung di mo gustong mahimong judge siya sa imong pag-atubang kaniya, mutuo ka sa atong Ginoong Jesucristo. Matod pa sa John chapter 1 verse 12, to those who receive Him, who receive Jesus Christ, who believe in His name, He gave the right to become children of God. So muna nga, simple lang, mutuo kita sa atong pagtuo, inubanan sa aplikasyon. Dahil kung walay aplikasyon ang atong pagtuo, tuo-tuo lang na. So, salamat sa tanan nga nagatanaw o makatanaw pa nini nga live sa Facebook, may tungod sa nganong silutan man, sa atong title nga nganong silutan man sa atong Ginoong Dios ang usa ka tawo. Si Cesar Ladera is watching sa Talisayan. Kung wala ko masayop or sa Manila, kung amigo ni sa Manila kami o akong kababayan sa Talisayan, Misamis Oriental. May gabi isar. So, sa tanan nga gusto pang mananaw sa mga live video ko about teaching sa padayon natong pagtuon sa pulong sa Ginoo, pwede mong i-click ang Edwin Makahilos sa YouTube. Diha ang akong channel, personal channel sa YouTube. Kay kadalasan manggod din sa Facebook, pagdugay-dugay na ilan ang i-erase niya. Ilan ang i-erase. So sa YouTube, sa channel sa akong YouTube ay diligin ma-erase dito. Og maayong gabi kay Pastor Alternida na nakadalikyat o sa tanaw sa nini nga live. God bless you all sa tanan nga nagatanaw ug makatanaw pa nini nga pagtulunan sa pulong sa atong Ginoong Jesucristo, may tungod sa punishment sa atong Ginoong Dios kung sila dili mutuo sa atong Ginoong Jesucristo, nga mabasa nato sa John chapter 3 verses 16 to 19. Naway ang atong Ginoong Dios manalangin kaninyo, unang-una sa spiritual nga panalangin, dahil mo na ang panalangin nga first priority gyud sa atong Ginoong Dios, sa atong Ginoong Jesucristo,
o kung napanalanginan kita spiritual dahil nagasubmit kita sa atong Ginoong Kristo, sa atong Ginoong Dios, kusang ang mga financial, material o guban pa ay musunod na lang kining ihatag usab sa atong Ginoong Dios. Dili nato kalimtan ang gideklara sa atong Ginoong Kristo. Matod pa niya sa Matthew chapter 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Unahon nato ang atong Ginoong Dios, dili na pwedeng mabaliktad ang iyang pagkamatarong o iyang gingharian. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all you worry about food, about clothing, shelter, o uban pa, sa adlaw-adlaw mong kinabuhi, kusang ihatag niya kini kanato. Ang unahon lamang nato, ang problemahon, ang pag-una sa atong Ginoong Dios through Jesus Christ. So, dinhi ra kita kutob, ug ang Ginoong Dios manalangin kaninyo. Magaampo kita, among Amahan, sa pangalan ni Hesus, salamat kay Ginoo sa katatapos namong pagtuon sa imong written word, O Lord God, sa tanan nga nananaw ug makatan-aw pa Ginoo, panalangin ni sila, O Lord God. Labi na Ginoo sa mga individual, O Lord God, nga dili pa kabisado ang imong written word, Panginoon. Buksan mo po, O Lord God, I pray, Panginoon, ang ilang makasing-kasing, O Lord God, ang ilang hunahuna spiritual mind, Panginoon, Lord God, og masabtan nila Ginoo pinaagi sa imong tabang banal na espiritu, nga masabtan nila Ginoo ang imong written word, Lord God, og empower sila Amahan pinaagi sa imong banal na espiritu nga mabuhat nila Ginoo, Lord God, ang gusto mong ipabuhat kanila Amahan. Salamat kay Ginoo, og padayon namong giampo Ginoo, padayon akong giampo, Lord God, ang proteksyon Ginoo sa matag usa, O Lord God, nga nagatan-aw niini, O Lord God. Proteksyonan mo po sila Ginoo, kami, O Lord God, sa nakakahadlok Ginoo nga sakit sa corona virus, sa COVID-19, Panginoon, dahil bisag unsaon na mo buhat sa mga safety measures, O Lord God, ay dili kini kulang kini, Panginoon. Ikaw lamang Ginoo ang makahatag og complete nga protection kanamo, O Lord God, pinaagi sa pagtabon mo kanamo sa imong proteksyon, O Lord God. Lord, og kami aduna ganyoy total protection diha kanimo Amahan. Proteksyon ni, O Lord God, ang tanan nga mitan-aw nini, kauban ng ilang pamilya Amahan, sa pangalan ni Jesus, in Jesus mighty name, in Jesus mighty name. And the Lord will bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. O ang tanang mga anak sa Diyos magaingong. Amen. Amen and amen. Maayong gabi sa tanan.